Mga maingay man lang po dito, yung mga dilawan, ngayon nag-ingay na naman yung mga dilawan dahil sa pera. Polymer banknote series. Dati tahimik na sila. Umanib na nga po yung iba sa ating administrasyon. Ang pinakang maingay ngayon mga kababayan, yung mga DDS. Kasi ang inspirasyon nila po, yung dilawan, gusto mag-id sa people power, gusto mag-kodita. Matapos po mga kababayan na sabi ni Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa armed forces, zero na yung chances nila. O diba? Napaka-importante po ang support ng armed forces sa pagkudita ng PNP. Walang support sa armed forces, walang support sa Amerika, walang kasi pro-China sila, walang support sa civil society, walang support sa church. Yung church po nag-file mismo, civil society and the church, mga kababayan, nag-file mismo. Mga church organizations yon, may pari, may madre, nag-file ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. In-unveil mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung bagong polymer banknote series. Proud na proud po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, sabi po ng ating Pangulo, I stand before you with pride as we unveil the first Philippine polymer banknote series, a groundbreaking step that embodies the strength, ingenuity, and forward momentum of our nation. Pero galit na galit po yung mga dilawan. Kasi yung Herodes. Yung heroes nila mga kababayan, wala na sa pera. Tinanggal na po yung mukha ni Ninoy, saka ni Cory Aquino. Galit na galit po yung mga Aquino, pati yung mga apo, pati si Bam Aquino po. At lahat ng mga dilawan, nanggagalaiti po. Itama naman po na tinanggal na yung yung mga muka nitong mga heroes ninyo kasi unang-una kayo lang naman po ang kumikilala na si Cory Aquino at saka si Ninoy, mga heroes. The majority of the Filipino people, hindi man po siya kinikilalang hero, salot sa lipunan. And in fact, mga kababayan, sabi nga natin, pati yung EDSA Shrine, dapat na gibain na po yung EDSA Shrine. Kasi simbolo ng kaguluhan po, tingnan ninyo yung mga DDS. Pilit nila, mga kababayan, na ginagamit yung EDSA Shrine para magsagawa ng panibagong EDSA People Power. Tama po yung ating mga analysis. Masama po yung tinuturo ng EDSA People Power, lalo na po ng kanilang mga heroes. Itong si Cory Aquino at si Ninoy. Wala man pong magandang contribution si Ninoy Aquino, pati si Cory Aquino. Hindi man po napaganda ang ating bansa. Kaya nga po, nang maupo muli, makabalik sa poder yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag niya ang Pilipinas na bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, bagong pera. Tama ba mga kababayan? May no salot. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Gustong-gusto po ng mga kababayan nating Pilipino yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang pamamalakad. Ang latest nga po na survey ngayon, yung satisfaction rating po ng ating Pangulo, pataas ng pataas, pati si Martin, na PBBM lumakas sa bagong ratings. Sabi ko sa inyo, yan po, pataas. Si Posit, pababa. Siya lang yung pabagsak, mga kababayan. Trust ratings, 60.1%. Si Posit, 53.4%. Talo pa ni Martino, 58.2%. Kita ninyo mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung kwento, yung unveiling nitong mga bagong pera na tinanggal na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga pagmumuka ng salot. Pinalitan ng hayop. Galit na galit yung mga dilawan po. Makita niya pinalit hayop kaysa sa tao. Mabuti na po yung hayop kasi sa hayop walang politika. Ang pera po dapat inspirasyon, hindi yung pag nahawakan mo yung 500 pesos po, yung mga galit sa Aquino po. Kung pwede pa lang po, itapo na yung 500. Kaya lang, sayang naman po. Di ba? Imbis maganda yung pakiramdam pag nakahawak ng 500, hindi. Kasi naalala nila kung paano mga kababayan sinalaula ang Pilipinas ng mga dilawan. Kaya proud na proud po yung ating Pangulong Bongbong Marcos nang palitan yung pagmumuka nitong mga pinalitan po ng hayop. Ito yung sabi ng ating Pangulo. Sabi niya, beyond featuring our biodiversity, these notes honor the everyday culture that we live and that we see around us. The introduction of the first Philippine polymer banknote series reflects the progress we're making as a bagong Pilipinas. Practical, innovative, and deeply meaningful. So tama po mga kababayan, para makamove na tayo, pag nakikita po natin yung muka ng mga dilawan dyan, hindi makamove tayo, laging may kulay politika. Dati, isa lang yung muka ng nasa 500, ginawa pang kambal. Yung mag-asawa, mga kababayan yung inilagay, na libadbaran po, yung hindi man kinikilalang hero, itong mga heroes ng mga dilawan. So sabi dito sa balita mga kababayan, the President emphasized that polymer banknotes enhance security, durability, and sustainability, aligning the Philippines with over 40 countries, including Australia, Canada, and Singapore, that have adopted such currency. In-highlight niya yung mga benefits nito kasi ito daw tatagal up to 7.5 years. Significantly longer than paper bills, reducing waste, saving cost, reducing waste and saving cost. Marcos also cited studies indicating that polymer notes are cleaner and more hygienic than traditional bills, contributing to improved public health. Yan mga kababayan ang benefits nitong bagong pera na ang mukha ng hayop. Hindi na ng mga kung sino-sino. Na lagi nating naalala mga kababayan, yung madilim nating nakaraan. Bagong Pilipinas na po. Tapos luma yung pera natin. Ano man yan? Yung pera dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang
Ang gold reserve po, Marcos Gold. O, di ba? Kaya magkakapag may right yung ating Pangulo na gawin yung gusto niyang gawin kasi ang guarantee dyan, ikaw niya, Mr. Maravillas, i-research ninyo kung ayaw ninyo maniwala sa akin. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, by upgrading our currency, we are making sure that every hard-earned peso stays safe, whether it is saved, whether it is spent, or whether it is invested. He described the polymer currency as step forward in the nation's development under the Bagong Pilipinas vision. So itong polymer banknotes feature designs reflecting Filipino values and characteristics. Kaya naman pala po, kasi kung mukha ni Ninoy tapos ni Cory Aquino nandun, hindi man po yung refleksyon ng Filipino values and characteristics. Kasi alam naman po natin kung ano yung ugali ni Ninoy, rebellious yun. Si Cory Aquino, ganun din po, nang agaw ng posisyon na hindi sa kanya. Nag-people power. Ang panalo noon mga kababayan, yung tatay ng ating Pangulong Bongbong, pagkatapos inagaw sa people power. Masama ang itinuturo po, yung mabrul. Hindi yun karakter ng isang matinong mamamayang Pilipino. Kaya tingnan ninyo ngayon, yung isa pang hybrid dilawan, itong mga DDS, hybrid dilawan po sila, gustong mangagaw ng poder. Gustong maglunsad mga kababayan ng EDSA People Power, beginning sa EDSA Shrine. Tama ba? Masama ang itinuturo po ng EDSA. Pati nga itong EDSA mga kababayan, dapat palitan na rin ng pangalan. Palitan ng Lisa Marcos. Lalo yan, Mr. Maravillas, raranamo itong mga dilawan saka yung hybrid species nila, yung DDS. So sabi rito, yung 1,000 pesos note highlights the Philippine Eagle, symbolizing strength and freedom, alongside Sampaguita, which represent resilience. Hindi ito yung eagle po na money-eating eagle ng Davao. Yung Philippine Eagle talaga po. Yung money-eating eagle ng confidential funds ng Davao po, masama yon. I-reject natin po lahat ng kaalyado sa 2025 elections. Lalo na po sa 2028 kung tumakbo. Tama pa? Lahat ng mga masasamang loob, i-reject po natin para sa bagong Pilipinas. Yung 500 pesos na banknote po, tinanggal na yung muka ng dalawang heroes. Features the Visayan spotted deer, representing clarity and sharpness. Doon nagalit po yung mga dilawan kasi yung muka ni Cory at sa Ninoy, pinalitan ng usa. Mas maganda naman po yung usa. Walang alam sa politika. Tama po? At maganda po yung nire-represent niya. Representing clarity and sharpness. While the 100 peso note showcases the Palawan Peacock peasant, symbolizing grace in the face of challenges. Ito naman na 50 peso note depicts the Visayan leopard cat, symbolizing independence and agility. O diba, napakaganda mga kababayan yung bagong pera natin para sa bagong Pilipinas. Walang politika na po. Maganda yung itinuturo, lalo na sa mga kabataan, hindi yung rebellion at pang-agaw po ng poder tulad ng ginawa ng mga dilawan. Tigilan na po natin yung revolusyon, yung rebellion. Ang rebellion po bawal sa Bible. Yan sabi sa Proverbs 17:11. A rebellious man seeks only evil, so a cruel messenger will be sent against him. Nakita ninyo? Kala ninyo yung mag-rebel? Kaya tingnan ninyo. Di ba masama yung rebuilding anak, rebuilding pari, rebuilding sundalo, rebuilding NPA? Yan 1 Samuel verse 15. Chapter 15 verse 23. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is an iniquity in idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Bawal po yung rebellion.
Yun ang tinuturo po ng EDSA. Yun ang ginawa ni Cory. Yun ang ginawa ni Ninoy. Ginatungan yung rebellion sa ating bansa. Nagkalitsi-litsi. Kaya po nalampasan tayo ng China. Kasi yung nag-finance po ng rebellion sa Pilipinas, China. Ngayon po, sino ang nasa likod ng political turmoil dito? Nanggagatong ng gulo po? Mga politiko na backed by China. Huwag kayong naniniwala sa kanila, mga kababayan. Para sa bagong Pilipinas, maniwala tayo sa bisyon ng ating Pangulong Bongbong. Ito si Bam Aquino, mga kababayan. Hindi natin ito iboboto siyempre. Isang pure-blooded dilawan. Sabi niya, kailangang magpaliwanag ang Bangko Sentral sa desisyon nilang tanggalin ang mga imahe ng ating bayani at nakaraang Pangulo sa ating pera. Sila ay mga Pilipinong dapat tinutularan ng lipunan at hindi dapat binubura. Kung meron mang mga tao sa BSP na nag-iisip na pabor sa Malacanang ang bagong disenyo na tinanggalan ng mga mahalagang Pilipino sa ating kasaysayan, nagkakamali sila. Sabi po ni Bam Aquino. Sa inyo po, mahalaga itong pagmumuka ng dalawang taong ito kasi kapamilya mo. Sa amin po, Bam, sa mga pagmumuka pa lang ninyo po, naalibadbaran kami. Dahil sa mga pinagagawa ninyo dito sa ating bansa, nakala ninyo, kayo yung mga magagaling. Nang tumake over kayo bilang presidente, senador, wala man po nangyari po. Ayon, nalampasan na tayo ng mga bansa sa ating paligid. Mga kalapit bansa natin, neighboring countries natin, nalampasan na tayo dahil sa tindi ng politika. Yan sabi niya dito, sila ay mga Pilipinong dapat tinutularan ng lipunan at hindi dapat binubura. Huwag kami, Bam Aquino. Itong si Cory Aquino at saka si Ninoy dapat hindi tinutularan. Si Cory Aquino, mahilig sa madyong. Si Ninoy Aquino po, kasama sa suspect doon siya nga ang tinuturong utak po. Isa sa mga utak doon sa Plaza Miranda bombing, nagulo ang Pilipinas dahil sa kanyang pangalan, Ninoy Aquino, na dapat na nating kalimutan. Kung kinikilala siya as hero, hindi po kami ang kumikilala, kayo lang na mga dilawan. And you belong to the minority. Yung majority po sa mga Pilipino, tingnan niyo yung boto ng ating Pangulo. Landslide, never it happened mga kababayan sa history ng ating bansa. 31 million. Kumbaga si Sara Duterte, 32 million. Dahil sa 31 million po na bumoto sa kanyang mga Marcos supporters, 1 million na less than 1 million lang yung mga DDS. Kaya nga hindi sila makapaglunsad ng people power sa EDSA people power kasi konti lang sila. Naintindihan na ninyo? Maingay lang kayo. The majority of the Filipino people supports the Marcoses. Kasi maganda ang kanilang palakad po. Hindi sila nanggugulo. Kayo yung nanggugulo. Tingnan ninyo yung history natin. Kung sino yung nanggugulo. Kasi nainggit sa yaman ng mga Marcoses. Yung mga sinasabi ninyong ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Lahat ng dismiss yung kaso. O diba? Gawa-gawa lang ng inyong administrasyon. Yung mga kaso dismiss. So ito na yung bagong pera, mga kababayan. Polymer banknote series. Ayan o. Nawala na yung pagmumuka ng mga pinalitan na po, mga kababayan, ng mga hayop. Buti yung mga hayop, mga kababayan, may mga karakter sila na dapat nating i-emulate. Diba? Mga bansa po, tulad ng Amerika, may American Eagle sila. Yung mga bansa po sa Middle East, ganun po ang mga simbolo. Symbolizing strength of character. Buti pa sa mga hayop, marami tayong matututunan sa kanila. Kaysa sa mga tao, mga kababayan, evil people, wala kang matutunang matino, kundi yung pag-inggit. Maraming inggitiro, mga kababayan dito sa ating mundo. But anyway, yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan, pataas ng pataas ang kanyang approval ratings, in trust rating, satisfaction, and trust ratings po. Ayan o. PBBM, lumalakas sa bagong Pilipinas, patuloy na umarangkada ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Disyembre na umabot sa 47.9% at 60.1%, mas mataas kumpara noong November. Ayan po, result siya ng Tangere
survey, mga kababayan, report ng PTB4. Si Pusit po, pabulusok ng pabulusok. 60 yung ating Pangulo, 60.1. Ang trust rating. Si Pusit po, 53.4 na lang. Tapos, si Martin Romualdez, 58 na po. 58 yung trust ratings. Si Inday, 53.4. Mas mataas na ng 5 points, mga kababayan. Si Francis Escudero, 61.5 ang trust ratings niya. Ito naman po yung approval ay satisfaction pala. Yung satisfaction ratings. Yung ating Pangulo, 47.9%. Si Sara Duterte pabagsak. Pataas siya. Pataas yung ating Pangulo. Si Sara Duterte, 45.5%. Talo ni Martin ng 2+ percent. Satisfaction ratings ni Martin, 47 na po. You see? So, lamang na si Martin, mga kababayan, ng 2.4%. Tama? Tama. Tapos si 52.7% satisfaction ratings. Ang mga maingay man lang po dito, yung mga dilawan, ngayon nag-ingay na naman yung mga dilawan dahil sa pera. Polymer banknote series. Dati tahimik na sila. Umanib na nga po yung iba sa ating administrasyon. Ang pinakang maingay ngayon, mga kababayan, yung mga DDS. Kasi ang inspirasyon nila po, yung dilawan. Gusto mag-eat sa people power. Gusto magkodita. Matapos po, mga kababayan, na sabihin ni Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa armed forces, 0 na yung chances nila. Di ba? Napaka-importante po ang support ng armed forces sa pagkudita ng PNP. Walang support sa armed forces, walang support sa Amerika, walang kasi pro-China sila, walang support sa civil society, walang support sa church. Yung church po nag-file mismo, civil society and the church, mga kababayan, nag-file mismo. Mga church organizations yon, may pari, may madre, nag-file ng impeachment laban po kay Sara Duterte. So ano pa yung pag-asa nila? Hanggang 2028 pa sila, mga kababayan, na iiyak. At si Sara Duterte, malamang sa malamang, matanggal sa posisyon po, ma-impeach, at tuluyan ng ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon, mga kababayan. Kasi yung mga senador po, tulad ng mga analysis natin, mag-iisip sila kung pababa ng pababa yung popularity, mga kababayan ni Sara, ba't pa sila didikit? Ba't pa nila isosupport? Tama po? Pangalawa, ba't pa nila hahayaan si Sara Duterte na makatakbo sa 2028 elections kung may ambisyon din sila na tumakbo bilang Pangulo? Dapat tanggalin na nila at ma-disqualify para wala na silang kalaban na popular. Nag-iisip din yan ng mga senador. At halimbawa, may pumabor kay Sara Duterte, hindi na convict. Tatablahin natin, mga kababayan, sa 2025 elections. Isushoot natin sa inidoro lahat ng senador, incumbent senators, lalo yung mga re-electionist senators. Tatablahin natin sila. Hindi natin iboboto para tapos na po ang sakit natin sa ulo. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.